bilang paghahanda po sa ating celebrate ating anniversary sa Friday, ay muli tayo pumupusap patungkol po sa kahalagahan ng church sa ating buhay at patungkol po sa katotohanan na kailangan mo ng church sa iyong buhay. Okay? God says you need the church. You need the church. No? Anong klaseng church? Local church. Anong klaseng church? Local New Testament Bible-believing church. Amen? Amen? Now, let me remind you po, isa sa enemy ng local church ay itong universal ecumenical church. Kaya madalas tayo mag-usap at madalas ako patutulog po sa Baptist distinctive. No? At hindi ko na tayo oriented pare-pareho na itong mga universal ecumenical churches ay hindi ito yung church ng Diyos para sa atin, para sa iyo. Amen? Amen? Hindi po yan. No? Kaya ang Calvary Bible Baptist ay local church. Local church, independent, local, fundamental. Amen? 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 Okay, wala tayong hierarchy. No, wala tayong nasasabi na parang pinaka-head natin. Wala po. Si Kristo ang ating head. Amen? Amen? At ito ay local church, independent ito. Walang pwedeng magdikta sa atin ng ating gagawin. Lahat ng ating programa ay tayo po siya nag-uusap at nagpapasya. Diba namin? Wala tayong pwedeng doon tayo magre-record. Wala. Kung tayo ay local, independent, isang pamilya po tayo. Saan natin nakuha yan? Sa Bible. Ang Panginoon nagtayo ng local church, independent. And God says you need the church. Now, Ephesians chapter 4, 11, to number 15, Ephesians 4, 11, to number 15. So verse number 11, the Bible says, alright, verse number 4:11, and He gave some apostles. Tingnan mo and si Christ, okay? Christ gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Okay, now let me remind you, okay? Yes, nagbigay siya ng mga apostol. Sino yung apostol? Yung 11 apostol. Ipalami, nung namamatay yung mga apostol, listen ka po rin, wala nang pumalit sa kanila. Maliwanag ba? Kaya tayo Baptist, we do not believe to that of the apostolic succession. We don't believe that. Ang apostol ay hanggang kay Apostol Pablo lang. Ipalami? Amen? Ang apostol ay pundasyon ng church. Nung maantay yung church, tapos na sila. Hanggang 11, hanggang at si Pablo ang kahuli-hulihan. Amen? Amen siya. Anong katibayan? Anong requirement ng apostol? Nabaptize ni John the Baptist. Pangalawa, nakita si Kristo, nakasama ng Lord during His earthly ministry. Ano yung pangatlo? Nakita si Kristo nung siya nabuhay ng muli sa mga patay. Ano yung sila? No. So tapos na sila. And then, prophets. Tapos wala ng propeta. Amen? Ang propeta kailangan sapagat wala pang Bible, hindi pa complete. Prophet is foretelling. Okay? Alright? Pinasabi nila yung ibig sabihin ng Diyos. Dahil yung magtatawid na tapos na rin ang propeta. Dala sila. Amen? Ito yung pangalan ng what? Evangelist. Ano yung evangelist? The missionary. But let me remind you, ang evangelist, nakikinig sa akin, there is no such thing as freelance evangelist. Walang ganon. Okay? Ang evangelist ay under sa local church. Ang evangelist ay may pastor siya. Amen? Walang freelance missionary. Wala. Ang missionary ay dapat galing sa loob ng local church. At may pastor siya. Is a sender siya.
Amen isa? Ito na? Amen, ganun ka din ang doctrine ng church. Okay, ano sumunod? Pastor and teachers. Okay? Nang iisa yan. Bakit tinawag ng pastor teachers? Ano dahilan? Okay, ito na kapag ng dual function ng pastor. Ano yun siya? Dual function ng pastor. Okay? So, he pastor in overseeing the church spiritual lives. And he teaches by instructing them in the Word of God sa kanyang pamahalaan. Alam niyo? Amen? Now, bakit siya binigyan ng Panginoon sa church? Verse number 12. For what? For what? For the perfecting of the saints. And then what? For the work of the ministry. Parang yung mga Christian mag-mature sa pananampalataya. And after that, matuto silang mag-work doon sa ministry. Bakit nasunod po ako? Amen? Amen? And then what? For the edifying of the body of Christ. Kaya nagmamature yung saints, natuto silang mag-work sa ministry, na-edify yung body of Christ. Ano yung body of Christ? The church. You see? Number 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man unto the measure of what? Beyond the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more what? Children. Tapos children na nadadala dito at doon ng sari-saring turo o aral at daya ng tao. Whereby they lie in wait to deceive. Kaya mga kulto, lagi nakaabang yan sa mga immature na member ng church para magdaya nila. Okay, so dahil dito, nakapalito talaga na that you need the church. You need the church. Okay, kapag ang Christian ay planted doon sa Bible-believing Baptist church, nakita mo ba nag-go-grow sila? Nag-go-grow, lumalagok. Maliwanag ba? Amen? And by contrast, yung Christian naman, kapag hindi siya planted sa church, walang paglago. Walang pagtibay. Kaya you need the church. Ano nila pagkat, you need the church. Kailangan mo ng church. Higit kaysa kailangan ka ng church. Kailangan mo ang church. Higit doon sa kailangan ka ng church. Alright? Now, in chapter 5, 20, again, dudugso pa. Okay. So tapos na ang panahon ng mga apostol. Tama? Amen? Sino ang huling mga apostol? Alright. Tapos na rin ang mga propeta. Tama? Tama ba? Bakit hindi na kailangan ng propeta? Dahil sa mga Bible ay complete na. Amen isa? Alin din? At ito yung panahon ngayon ng mga missionary, ano pa? Pastor and teachers. Di ba namin? But again, yes, so tapos na ang mga propeta, tapos na ang apostol, tapos na ang mga propeta, nasunod po ako, pero sila, bagamat tapos na sila, bagamat nasa heaven na, pero sila nakapag-minister pa rin sa Christian kapag yung Christian nasa loob ng church. Sa paano pala ang messenger ko rin? Sa paano pala ulit? Nagkikimisan. Kasi yung mga aklat sa Bible na ginamit sila ng Diyos para masila, nasa Bible. Kaya pag pinipres ko rin sa Propeta Isaiah, si Prophet Isaiah, nag-minister sa inyo. Okay ba ako? Amen? Now, and then ngayon, ating ginagamit yung aklat ng Epeso. Sino ang writer ng Ephesians, ng book of Ephesians? Alright. So bagamat wala na si Pablo, pero parang nakapag-minister pa sila sa inyo. Sapagat ginagamit natin yung book of Ephesians. Gusto niyo ba ako? Amen? Amen, isa? Kaya chapter 5:25, hindi man yung pinakandagdag, 5:25. Kaya dahil dito, ibig ng Diyos, maunawaan mo, kailangan mo ng church, at ibigin
at ibigay mo ang buhay mo dito. 5:25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Dahil ni Kristo na umibig sa kanyang Diyos at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Dahil natin title tonight, Love Your Church and Give Yourself for It. Okay, ano ating tayo? Pakibasa ulit. Love your church. Amen? And then, amen? And what? Give yourself for it. So Lord, ako inyong tulungan sa paghatid ng mensahe ito na kailangan po namin po pare-pareho. Ang usap ka, magturo ka, magpag-ibig ka, magpalakas ka ng iyong mga anak. Mahalagin Diyos, umaasa lang ako sa iyong biyaya, sa iyong gawa, upang ako'y makapag-hatid ng iyong salita ayon sa iyong kagustuhan. Hinihiling ko ito sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay? So don't forget yourself, yes, God says you need the church. You need the church. Yeah? And God commands the Christian not to forsake the church. Amen, sir? Amen? Amen, sir? Huwag mo itong forsake. No? Huwag mo itong babalik-balayin. Bakos, ibig ng Diyos, bigyan mo ito ng importansya sa iyong buhay at ito'y maging priority mo. Maging priority mo ito. No? At this time Friday nga, isa-celebrate natin po ang kapanganakan ng ating church. Amen, sir? Now, okay. Ipapalala ko that there are three things every church members ought to do for the church. Ibig ko, tandaan natin po ito lagi, no? Okay? Sa papaanong paraan natin, ipapakita yung ating pag-ibig sa church. At sa papaanong paraan, maihahandog ko, maibibigay ko ang aming sarili para dito. Now, great things na magagawa mo at dapat mong gawin sa pagyan ng nais na gawin mo. Kung iniibig mo at mahal mo talaga ang church ng Panginoon. Number one, number one, go to it before you go anywhere else. Ano yung number one? Pakilabas? Sige. Kaya nga, every Sunday, ang isang Kristiyano ay hindi nararapat na kung saan pupunta. Bago ka magtungo kung saan. Ano dapat na pula? Pakilabas yun? Okay, doon ka muna pupunta sa church bago ka kung saan ka tutungo. Ibig sabihin, kagaya mo yun, may mga liga-liga. Huwag sana magyari na may mga kabataan tayo na wala sa church at nasa liga. Okay, go to it before you go anywhere else. Pangalawa, give to it before you give anywhere else. Alam ko minsan, meron din sa church na nag-campaign sila. Sa nakita nila, nagiging karibad ng church sa giving ay mga malls. Sabi ng pastor, kaya binamaster ko paano magagawin na yung mall ay hindi maging kakompetensya ng church. Sabi ko, sige, ito kung giving, si givers. Amen, isa? Amen? Mahal natin na kung mahal mo ang church mo, ang dapat ka ng buwan. Ito mo? Walang masamang pumasos ka, walang masamang may pamilig ka na kailangan mo pero mission na ibibigay mo muna sa church yung sa Panginoon bago may bigay ka naman kung kanina mo. Amen? Go to it before you go. Secondly, give to it before you give anyone else. Okay, yung times, yung offering, yung para sa mission. Amen? Liwanag naman tayo, yung ating giving. Diba? Yung kasi offering, talagang dito yung mission, sa mission talaga yan. Hindi natin ginagamit yan para sa atin kung saan man. Ito nakalaan talaga yan para sa mission. Kapag may mga missionary na humihingi ng tulong na karagdagan, doon tayo mo. Kasi kaya nga ibig ko, maging mga high schoolers natin, maging mga ating mga estudyante, matuto kayo magbigay para sa mission. Kaya talagang 20, 50 meron kayo sa mission. Amen?
nakadepende tayo sa kanyang pananampalataya, nakadepende tayo sa kanyang katapatan sa Panginoon sa naging commitment dito. Dalam pribadi, ang commitment kahit bibig ka. Let me remind you, si Jacob ay wala pang trabaho. Si Jacob ay wala pang kinikita. Pero nung gabing nagpakita tayo sa kanya sa panaginip. Nalala niyo po? Amen? Nung magising siya, ano sabi ni Jacob? Sa Genesis chapter, Genesis na niya? Okay, nakakakita po. Hindi ko alam. Ito pa ng lugar nito ay bahay ng Diyos. Remember that? At sabi ni Jacob, Panginoon, kapag pinagpala mo ako, lahat ng aking matatanggap, ibibigay ko ay kapag sa iyo. Alam niyo ba yun? Ikinumit na niya ang kanyang sarili. Ikinumit na niya yung kanyang tatsalong bagamat hindi pa siya, wala pa siya pinitita. So give to it before you give anything else. Commitment giving is a biblical method of giving. Now, Psalms 76 verse 11. Psalms 76 verse 11. Remember also Jephthah, di po ba? O sabi niya, Lord, pag nanalo ako sa timbang ito, yung unang sasalubong sa akin, ihahantog ko sa iyo. Hindi ba sumalubong sa kanila ng anak ng babae? Nakikinig niya sa akin? Nakikinig siya? Commitment. Okay, sino pa? Si Hannah. Hindi ba sabihin, Lord, bigyan mo ako ng anak na lalaki, pagka binigyan mo ako, yung wala, yung anak ko, ibibigay ko sa iyo. Nakikinig ka sa akin? Kaya ang commitment giving is a biblical method of giving. Now, Psalm 76:11. Nakating po. Sabay-sabay nga tayo. Ready? Vow and pay unto the Lord your God. Liwanag ka. Mamanata ka at tuparin mo sa Panginoon ng Diyos. Magdala ka ng mga kaloob sa Kanya na marapat katakutan yaong lahat na nasa buong palibot niyo. Kaya ang commitment giving is a biblical method of giving. And it is based upon faith. Are you with me? It is based upon faith. So give to it before you give anyone else. Lagi pangatlo, grow it. Kaya na nyo, ano yung tatlong bagay na marapat na ginagawa ng bawat member ng church? Number one is what? Go to it before you go anywhere else. And yung pangalawa, give to it before you give anywhere else. Huwag mangyari na inubos mo na lahat yung kinita mo. Wala natin na sa Panginoon. Maliwanag ba? Huwag mangyari na halos maubos na yung pera mo na kinita mo. At tapos yung kaunting natin at saka magbibigay sa Diyos. Huwag ka magbibigay sa Diyos ng tira-tirahan lamang. Give to it before you give anywhere else. Amen? Ibang commitment natin. It is based upon faith. Amen? It is based upon faith. Number 3, grow it before you grow anything else. Nakakatuwa na yung mga member na napopromote sila, lumalag yung kanilang pagbuhayan. Sabi nga ni John, no? Lumalago ka dito, lumalago ka, vision na lumalago ka rin sa Panginoon. Lumalago ka rin sa ginagawa mo sa akin. Diba? Or kaya grow it before you grow anything else. Isip ko siya, every church member has the responsibility of advancing our church. Pakipasa ka na malakas? Has what? The responsibility of advancing our church spiritually and what? Hindi pastor lang. Every church member. Amen? Amen? Ay, totoo naman, di mo ba? Totoo naman, no? Okay, for example, ako pastor, kayo ang kaban, tama? Tama na? Amen? Now, nakakakita kayo ng pastor ng talagang totoong tupa. Sino ba nanganganak? Yung pastor o yung mga tupa? Sino nanganganak? Sino nanganganak? Pastor yung tupa? Bakit na ibig sabihin? Hindi lang pastor ang may responsibilidad sa paglago ng church. Kundi sino? Every church
members. Okay? Amen? Every church members, no? Kaya nga, ito yung mahulugan that you must be faithful in your attendance, in your soul winning, and in your giving. Amen po ba? Kaya grow it before you grow anything else. Now, salamat na tayo ipapasok na sa ating ika-30 taon. But of course, okay, muli natin babalikan yung mga bagay na dapat natin laging inaalaala. Ano ba ang gusto ng Diyos sa Calvary Bible Baptist Church? Diba? Okay, ako nagpipray ko lang, Lord, help me Lord, na maibigay ko, maituro ko sa church mo kung ano yung gusto mo sa kanila. Ngayon, what God wants Calvary Bible Baptist Church to be? Ano nga ba ang nais ng Diyos sa ating church na ito? Ano nga ba ang ibig niyang makita lagi dito? Now, of course, number one, to be alive and vibrant. Lagi mo na, ano ang nais ng Diyos sa Calvary? Ano yung number one? Alive and what? Okay, Christian. Tanda niyo po puti. No? Iba yung katwiran ng sanlibutan pag sinabi alive ng church. Huwag niyo kalimutan, hindi sa pagkatang isang church ay malakas ang awitan, nagpapalakbakan, nagsasayaw ka, nagbulundagan na yung alive. Yun superficial yun. Alive ang kantahan kasi may kalalbagan. Now, ano yung sabihin ng alive and vibrant? Alive at masigla at buhay. Ano sabihin? Acts 5:42. And daily, pakalakas, and daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach what? Jesus Christ, yun ang alive. At sa araw-araw, sa templo, mga bahay-bahay, ay hindi sila nagsitigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus na siyang Kristo. Yun ang alam ng Bible. Nag-aanak. Okay. Responsable sa kanyang area na masaturate ng gospel ng Panginoon. Yun ang alam. Kaya nga, to be alive and vibrant means that our Christianity ay hindi pang Sunday lang. Because we are to be about the business of witnessing of Christ daily, looking for opportunities to teach others about the gospel of Christ. Imbang sa lahat ng pagkakataon ay naghahanap tayo ng pagkakataon maibahagi ang gospel ni Kristo. Yun ang alive. Yun ang Bible. Kasi nais talaga ng Diyos sa ating Diyos. Ano yung number one na gusto niya sa atin? Number one is what? Pagkatakas. Kaya nga, di ba nabalik ko sa inyo, may mga churches, may mga missionary na umuwi ilan sa church nila sapagkat hirap na hirap daw yung area nila. Wala daw silang natuturuan. Wala daw tao na gusto makinig sa kanila. At ang iba ay wala silang class, pero makita. Agad ang siya. Ang Calvary Bible Baptist, hindi tayo nawawalan ng trust. And kasi wala pang nangyayari na tayo ay lumabas para mag-saturate nang wala tayong natulungan. Ano pang ngayon na? Napakadami. Kapag yung palang doon, subdivision ka lang. Kasi yun, narating yun, nag-discourage sa kanila, kung gusto magpabalik sa samantala may mga churches na mga magagawa na disappointed sa wala. Kaya garanti yun. Kapag ang church ay alive and vibrant, ang Christian, ang workers ay willing magturo, bibigyan ka ng Diyos. Maglalapit ang Diyos ng tao. Amen?
Believe me, believe me. Okay. At yung mga tao yung pagka talagang naligtas, kumapagtay siya at ibibigay ng Diyos sa atin. Sabagat alam ng Diyos, maaalagaan natin. Liwanag ba? Kasi siya nagligtas eh. Yung palamig, siya ang nagsave eh. Kasi bakit siya nagligtas? Kakanin yung pagkakatiwala doon sa pinagpagkawalaan. Amen? Ikaw ba, mag-iiwan ka ng anak mo? Maghahabiling ka ba ng anak mo? Sa alam mo, pababayaan ka? Nakikinig sa akin? Ikaw ba, maghahabiling ka ng anak mo? Okay, mawawala ng 3 taon, pupunta ka ng abroad. Pwede bang ihabiling ka ng sa'yo? Parang bihabilin sa alam mo, tuturuan ang tama ang anak mo. Nakikinig ka din ng Diyos. Amen kasi? Kaya panagpilihan natin na ating church ay pakalakas, alive and vibrant. Amen? Okay, secondly, yes, alive and vibrant. Pero nyo, pagkita ka, ngayon, 3 lamang, ang nagiging problema para hindi maging alive and vibrant ang church. Yun naman ang kakaingatan natin. Okay, 3 lang yan. Okay? Tradition, pangalawa, unforgiving spirit, pangatlo, pride. Ito madalas ang balakid kung bakit ang church ay nawawala ang sigla o kaya naman ay hindi nagiging alive and vibrant. Ay number 1 na nagiging bahagdan? Tradition. Ano sabihin tradition? Ito yung mentality, ito yung mentalidad, no? Na mag-atid na pag nakapag-church siya, akala niya nakapaglingkod na siya. Nakikinig kayo? Nakikinig kayo? Ito ang mentalidad ng marami. Kaya nga isa, sa loob ba? Meron na siya. Kasi lagi may challenge sa atin, meron lagi tayong challenge na mag-serve, magtapat. Nabigla siya. Kaya yung kanyang pamilya, pinalis niya. Kasi lagi hamon daw faithfulness. Nasasaan siya. Ang akala niya, ang Christian life ay what? Pag nag-attend ka, nagsabi, okay na. Ano yun? Tradition. Kasi yun ang nagis na niya. Mali. Amen? Acts 5:42, ano yung Christian life? Ano yung Christian life? Ng Acts 5:42? And daily. Amen? Hindi pang church lang sila. Hindi pang Sunday lang. And daily. Okay, sige. Mark 7:8. Ano ba Mark 7:8? Pakalakas nga. Yung tradisyon, ito yung salig-saling sabi ng mga tao. Nilabag ninyo ang utos ng Diyos para panghawakan nyo yung tradisyon ng tao. Ano yung pangalawa? Unforgiving spirit. Ito yung balakid kung bakit minsan ay nawawala ang sigla at buhay ng church. Unforgiving. Ito yung Kristiyano na palaaway. Laging galit, palaaway. Hindi dapat sa atin. Amen Christian? Ay, nakikinig ka sa akin? Okay. May nakausap ko member natin. Sabi niya, napansin niya, hindi mo minsan nabanggit ko sa inyo na bakit may mga bata na lagi nagtatantrums? Anong dahilan? Laging nanonood sa cellphone. Ano ba yun? Pinagkit ko minsan? Amen? Yung lagi nanonood sa cellphone bata, kaya yung bata, iritado, lagi nagtatantrums. Ano yung tantrums sa Tagalog? Tantrums, ano yan? Tintado din? Ay, gusto mo kuti. Ano yung tantrums sa Tagalog? Ito tayo. Ano yun? Basta, ganun din po sa mga ako. Maraming actors ngayon, lagi nanonood ng reels. Talo na yung kaya tuloy, nagdala siya ay sa maghapon ng panonood ng mga reels, lagi tuloy siyang galit. Nakikinig ka sa akin? Amen? Matagal na lang din nanonood ng mga reels kasi nagkaroon lang
God resisted the pride, but giveth grace unto the humble. So humble yourself in the sight of the Lord. And He shall lift you up. Be humble. Be humble. Kaya what God wants for Calvary, number one, to be what? Alive and vibrant. Huwag natin alisin ang sarili, bagos talaga maging pangunahin ito, maging hindi talaga natatanging ministry ng Calvary. Amen? Amen guys? Wedding, may gospel. Funeral, may gospel. Birthday, may gospel pa rin. Amen guys? Amen? Pag nagbisita, may gospel pa rin. Bible study, may gospel pa rin. Magandang ating mga Bible study. Talagang maaga silang pupunta, nagsusurvey niya sa paligid, nag-i-invite. May gospel pa rin. Okay, pangalawa, to be united. God wants us to be alive and vibrant. Pangalawa, united. United. Okay? May pagkakaisa. May pagkakaisa. Kasi, ito mo, Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, 2-5. Okay, tayo po na. Ready? Basa. Okay, fulfill ye my joy, that ye be what? Like-minded, having the same love, being of one accord, and what? One mind. Isa yung gusto Tagalog, lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo magkaisa ng pag-iisip, nagtataglay ng isa rin, pag-ibig, nagkakaisa din sa akala, at isa lamang na pag-iisip. United. Okay, to be united. Now, how can we be united? Paano tayo maging iisa? Paano? Number one, respect. Lagi kong tagal, respect what? Merong paggalang sa isa't isa. Pag merong respect sa kapwa Kristiyano, hindi mo siya dadayatin. Maliwanag ba? Hindi mo siya lulukuhin. Okay? Hindi mo siya mag-iisip ang gawa ng masama. Bakit? Kasi pag meron kang ano sa kanya, napatakas. Respect. Secondly, look. Look for ways to add value to the church. Ano yung pangalawa? Look. Okay. Lagi mong tingnan sa papaanong para ka makapag-aambag sa church. Paano talago, itibay, at magiging masaya. Maliwanag ba? Amen? Look for ways to add value to the church. At maging kagamit-gamit ka sa Lord. Yung blessing na binigyan ng Diyos sa iyo, yung gifts na binigyan ng Diyos sa iyo, look for ways na magamit mo para ma-edit pa yung church. Pangatlo, commit. Okay, respect. Look, pangatlo, commit ourselves to what? To pray for one another. Maging sa ministry, maging sa pastor. Amen, Christian? Then pangatlo, ang muli, growing. God wants Calvary to be alive and vibrant. Pangalawa, united. Pangatlo is what? Growing. Growing. Lumalago, nagpapatuloy. Growing church. Okay? Paano nangyari yun? Huwag mamatay at kanyang suruinin. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Paano nangyari yun? Okay? Huwag mamatay at kanyang suruinin. At balikan mo yung pangalawa, united. Amen, Krishna? Amen? At bawat isa ay nagsisikap na makapag-ambag paano pa ang kanyang magagawa upang lumako pa, tumibay pa, at maging matagumpay pa ang kanyang. At tayo lahat ito may pinalangin. Father, sa aking salamat po sa gabi ito. Salamat po sa inyo.